Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hinarap na ng housemates ang hamon ng unang Big Intensity Challenge. At nakilala na ang unang mga nakakuha ng Final Duo Medal. Ang nanguna at nagkaroon ng pinakamabilis na oras ay ikaw. Congratulations. Oh, thank you, kuya. Ikaw. Ay, Ginoo ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayong gabi, ang pagtatapos ng taguan at sikretong weekly task sa loob ng bahay. At ang pagsisimula ng ikalawang Big Intensity Challenge. Paano nito susubukin ang samahan ng mga housemates? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sikreto pa rin sa mga housemates ang pagkapanalo ni Ralph at Shuvi sa unang Big Intensity Challenge. Pero isang sikretong weekly task pa rin ang talagang sinusubukan mapagtagumpayan ng mga boys. Ang itago sina Ralph at Charlie. Pero ang tanong, uobra kaya sila? Sobrang marites ng ating mga girls. Malalaman natin yan mamaya. Hello Philippines and hello world! At magandang gabi Kapuso and hello Kapamilya! Hello Ate B! Hi Gabi! Sa loob nga ng isang linggo ay nakita natin ang pagsusumikap ng boys na maitago sa mga pagmatsyag na girls ang dalawang big comeback housemates. Pero paano kung may level up pa na hamon na isasabay si Kuya dito na mukhang level up din talaga yung stress ng mga boys? Ano kayang hamon ito? Let's watch this! Kinabukasan, ang boys muling dumidiskarte para makapagbanyo si Charlie. Mom, pakilay ulit ako sa'yo, Mom. Mamaya, Mom. Yes, because that's my lucky eyebrows. Si Asnir patuloy sa pamimilit kay Clarice. Kapwesto na ako dun, oh. Diyan ka na lang sa kwarto. Dito mo ako kailangan. Ano malamig? Ay, nakapwesto ka na doon sa sala. Sabi ko, kailan kaya ako kikilayan ni Mom? Sa pakingkit eh. Charlie. Bilis. Love mo talaga ako, Mom. Sakto lang. Joke lang. Siyempre naman naka. Love mo ako, Mom. Oo naman. Hindi ka na iuwi na nga kita eh. Patulog ako sa inyo, ha? Maya-maya pa, sina AZ at Mika mukhang nahahalata na talaga ang galawan ng boys. Sino kaya yan? Tayo lang naman yung lagi nasa kwarto eh. Teka doon nasa mataka. May binubuhay sila doon. Okay naman yung ginagawa natin eh. Talaga sadyang malala lang talaga yung mga girls natin. Hindi kaya si Esme nagdi-distract sa atin? Oo, kapag pumupunta siya sa di ba nag-aayos siya lately doon lagi? Tapos what if wala lang pala talaga? Baka nag-overthink ka tayo. Bantay sarado sila eh. Challenge talaga. What if pumasok tayo sa room niya tapos nagtago sa loob ng cabinet? Maya-maya pa, ipinatawag ni Kuya ang girls. Wow! Whoa! What are those? What are those? What are those? Housemates, isang task ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na tatawagin kong Long Time No See. Sa task na ito, magsusuot ng blindfold ang boys at ang girls sa magkahiwalay na oras. At si Kuya ang magbibigay ng hudyat kung sinong grupo ang may time to see o magtatanggal ng blindfold habang ang isang grupo naman ang kailangan magsuot nito. Para sa pagsisimula ng task, ang girls muna ang magsusuot ng blindfold. Pagbalik ng girls sa loob ng bahay, Knees and toes, one hand, one shoulder, and then one for kapa. Okay, eto na. Andito na ako sa labas. Okay, one for kapa, one for hawak. Boys! Okay, guys. Ano to? Pintuan ba to? Oo. One for kapa, one for hawak. Okay, paano na to? Ano nangyari? Andito na tayo. Guys! Guys! Pero lead nyo kami, guys. Sino to? Kami mo. Laan mo. Leather, libre. Stop. Okay na yan. Okay. Asnir! Ikaw na magbasa. Ayan, tama yan. Housemates, isang task ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na tatawagin kong Long Time No See.
Sa task na ito ay mahahati ang bahay sa dalawang grupo, ang girls at ang boys, at tanging isang grupo lamang ang pwedeng makakakita. Ibig sabihin, mananatiling hindi nakakakita ang isang grupo hanggat marinig ang hudyat. Kapag narinig ang mga salitang time to see, doon lamang nyo matatanggal ang inyong blindfold at ang kabilang grupo naman ang magsusot ng kanilang blindfold. Ito yung blindfold nyo. Baka pumasok sila sa kwarto, baka ma-curious sila. Kinakabahan po ako sa thought na wala kaming magagawa kasi wala kami nakikita. Sit na lang kayo, guys. Girls. Sige. Dito, left. Left. Dahil kabado sa nalamang task, ang boys agad na sinecure ang pinagtataguan ni Charlie at Ralph at ipinaalam sa dalawa ang mangyayari. Iba talaga yung kaba ko, kuya. Kasi feeling ko, anytime talaga, susulong talaga yung mga babae. Pag someone's trying to open the door tapos narinig na yung hudyat, hindi na kami yan. Tago na lang talaga kayo. If ever makita nila, at least si Charlie, wag ikaw. Kung tensyonado sa boys' bedroom, ang girls naman sa living room. Ayan, kung meron kayong tinatago, pwede nyo nang palakbayin sa bahay. Bakit nawala sila lahat? Bakit tayo iniwan? Parang ano naman to? Kasi meron silang task. Alam ko talaga. Kung matindi ang suspetsya ng girls, ang boys naman hindi makampante kaiisip ng plano. Ito na lang plan ko, bro. Wala na tayong choice eh. Dalawa sila dun. Ikaw, dun sa closet. Pag narinig ni Charlie na naghahanap na sila, labasan na si Charlie. Risk na natin yung 50% kung ganun man yung mangyayari. Basta hindi si Ralph. Pag nakita na si Charlie, libangin na lang niya. Punta sila sa labas. Not unless hindi talaga sila maghanap, ha? Imposible yan. Goods na yun. Kung makikiride na lang sila. I doubt. Ilang saglit pa, ang boys at sina Charlie at Ralph naisipang pagsilbihan at libangin ng girls para mabawasan ng paghihinala ng mga ito. Yeah, finish mo na yung ano mo. Yung avocado. Sarap. One more. Kuya, yung tumatakbo lang po talaga sa isip ko while inaasikaso ng girls was like, just stay quiet the whole time. Wala nga akong Aka lang! Promise nga, hindi. May nahulog sa ano ko! Okay na. Yan. Ate, ikaw gusto mo subuhan kita? Hindi, Mekos. Yung mekos mo to. May nahulog sa couch? Wala. Ito na. Kunin mo. Habang patuloy na pinagsisilbihan ng girls, si Ralph, Drinks na lang. Gusto mo yung food mo kanina? I-microwave. Bakit may pagpindot, Ralph? hindi makapagpigil. Puti. Familiar yung perfume na yun, ah. Hala! Amoy? Wala. Si RDL. Baka si Vince. Katabi mo si Vince. Oo nga. Baka guni-guni mo lang talaga. Ayan, Ralph. Pindot pa mo. Muntikan ka tuloy mahuli ni Easy. Hanggang sa biglang tumunog ang hudyat ni Kuya. Tatanggalin na? Remove na? Ako, di ko alam kung saan yung ano ko. Remove na? Bro! Alam mo. Ano ka naman? Naipit yung mata ko. Kita yung report. Katabi mo si Will. Nandiyan si Dustin sa tabi mo. Oo. I was most scared when kaming boys yung na-blindfold. Any minute, pwede silang sumugod at fail na kami sa task. Naka-blindfold man, bantay sarado pa rin ang task leaders na sina River at Will malapit sa pinto ng boys' bedroom. Will! Ano ba? Papakainin kita ng asin. Pinakakinabahan po ako, syempre, yung pumasok sa utak ko na baka pumasok sila sa kwarto, baka ma-curious sila, baka hanapin nila.
Ang girls, todo asikaso naman kina River at Will. Dami. Masyado madami. Dami yan. Hindi ko siya masyadong... Malaki yan. You have one more? Naka-open na. Where's the table mo? Ano ba yan? You want small bite, big bite? Mom, nakapala yung table mo. Hindi pa ito dining mo. Masarap yan. Sige, half na lang kami ni... Okay. Mag-toast ako? Ayan, si toast. Sige, wait lang, toast ako. Si Will, mas tinodo pa ang pagdidistract sa numero 1 naghihinala sa kanila na si AZ. Saan ko punta ngayon? Kaya mo ako. Naghahanap na nga ako eh. Bakit ka ba siga? Nandiyan ka pa ba? Easy? Easy! Easy, patay mo ko! Yung nagsasalita. Hoy, bawal lumabas! Pwede. Bawal! Hoy, ang sakit sa... Alam ko to. Kabisado ko to. Sakit mo sa ulo! Kabisado ko na to. Hoy, hindi ka nakachinelas! Hoy, wag ka dyan, madumi! Sobrang dumi! Tayo! Tayo! Huwag ka... Ang naging diskarte ko po, umarte po ako na parang bata. Sinobrahan ko lang po talaga yung pagiging makulit ko. Feeling ko na nag-work siya. Maya-maya, Sige, kausapin. Boys, long time no see. Ang girls na ang magba-blindfold. In 5, 4, 3, 2, 1. Time to see. Yes. Bakit mas mabilis sa kanila? Bro, grabe yung mata ko. I can Parang do my ngayon. request. Ano ka napunta? Kuya, boys na lang, please. habang abala ang girls sa pagsusuot ng blindfold sa boys' bedroom, dahan-dahan namang lumalabas sa kanilang pinagtataguan sina Charlie at Ralph. They didn't even come to look for us. Dahil the coast is clear, malaya na naman sina Charlie at Ralph na makihalubilo sa ibang housemates. Bro, grabe. Lala. Ang lala ng mga tas. Grabe. Sobrang challenging talaga. Kaya hindi ako maka-stretch. Kasi parang I could hear your voices malapit nga sa door. I honestly feel like this is benefiting the boys if they do have a secret task. Right? Para mas... Because they're not here. I don't hear them. Unlike tayo kanina, diba, when they were blindfolded. I know. Sobrang aligagaan natin taking care of them. Or baka... Now I don't hear them. Where are the task leaders? Where's Oo nga, Will si and River? Will. Exactly my point. Where's Esnir? Exactly They're my point. doing something. They're doing something. I know you guys. Haha. Got you. Ito yung fun pero stressful challenge. Best hide and seek ever, bruh. Ito yung hide and seek na malala, boy. Ito yung intense. Habang patuloy na naka-blindfold ang girls, tinipo ni Kuya ang lahat sa living room. Housemates, sa puntong ito, nais kong ipaalam sa inyo na maaari nang matanggal ng girls ang kanilang blindfold. Ngunit, sa pamamagitan ng isang game. Girls, tinatanggap niyo ba ito? Sa task na ito, kailangan lang nilang mahanap ang taong tinutukoy ni Kuya. Kapag sa tingin nila ay nahanap na nila ang taong tinutukoy, itataas lang nila ang kanilang kamay at sasabihin ang pangalan ng taong hinahanap. Agad namang humanap ng kanilang pwesto ang boys, pati na rin ang mga nagtatagong sin Charlie at Ralph. Kumaramdaman niyo si Dustin na yan. Siyempre nakakakaba yun, kuya, kasi bakla namin to, weekly task namin to, at ayaw po naming sukuan tong task na to, at i-hold po namin at i-defend po namin as long as we can. May kumakain. May kumakain. I was really scared, Kuya. Ayun, makita nila si Ralph at si Charlie. It's over. Sa hudyat ni Kuya, nagsimula na ang paghahanap ng girls at para sa unang round, si Brent ang kailangan nilang mahanap.
ayan. Mika? Yes. May tao dyan. Ano oo. Asan? 5 ata sila na girls lumapit kay Charlie. So, sobrang kabado ako. Natakot rin ako, kuya. Hinawakan talaga siya, buong katawan. Wala na to, kuya. Over na to. Kasi wala nang lusot. Si Brent! Wait lang. Kilalanin pa natin. Kinabahan ako kasi I know that I'm 50% of the budget. Girls, nahanap na ni Mika si Brent. Si Esnir naman ang sunod na naging target ng girls, pero si Bianca mukhang iba ang nahanap. Yung tumatakbo lang po talaga sa isip ko, kuya, nung nakita ko na papalapit yung girls kay Ralph. Sana hindi mahuli. Si River! Wait! Hindi si River! Ito iba yung buhok! Asan? Hang on, can I see? Ito? Ay, ito! Mapaya! Dito si River. Sino to? Feeling ko po nung lumapit sila, medyo nahalata po nila na ibang tao kasi sa buhok po, kuya. I was like, medyo delikado na to. Iba yung hair niya eh. Sino to? Housemate yan. Hindi natin housemate to. Ganito ka natin housemate yan. Sino to? Dahil hindi nila mahulaan kung sino ang taong nasa kanilang harapan, nagpasya si Mika na magpatuloy sa paghahanap sa kanilang target na si Esnir. Esnir? Nahanap na ni Mika si Esnir. Kuha ko po una yung paa niya. Tapos, sabi ko, okay pa yan. Tapos, sa pinaka nagbingo pa, kuya, yung gel ng buhok niya na sobrang tigas. Ayun. Para sa final round, si Will ang kailangan hanapin ng girls. Here. Wakan niyo yung buhok. Oh, meron bang pang-Will to? Yun ang mata na, diba? Uy, mapila ko ng mata. Si Will to yung kilay. Oh. Tsaka yung earrings. Nahanap ni Bianca si Will. Ayun! Kuya, di po ako nag-base sa kasuotan. Nag-base po ako sa facial features. So, pinil ko talaga ng ganun, kuya. Sabi ko, okay, si Will to. After 3 rounds, matagumpay na nahanap ng girls sina Brent, Esnir at Will, kaya naman pinapunta na sila ni Kuya sa confession room. Dahil nakakuha kayo ng 3 correct answers, girls, congratulations! Naipanalo nyo ang task ninyo. Thank you po! Paglabas sa confession room, si Bianca hindi pa rin makaget over sa taong hindi niya mahula-hulaan. Tingin yan ang height mo, Ribs. Si River yun. Yung hindi ko maano dito kanina. Habang patuloy na pinag-uusapan ng housemates ang naging game, pinatawag naman ni Kuya si Shuvi sa confession room. Dahil nanalo ka sa first Big Intensity Challenge, ay nakuha mo ang immunity. Pero Shuvi, hindi lang yun ang matatanggap mo. Ano yun? Dahil Shuvi, Ka-intense ba, kuya? makakakuha ka rin ng isang mahalagang impormasyon na babago sa buhay ng mga housemates sa loob ng bahay ko. Nais kong ipaalam sa iyo na hindi lang 12 ang tao sa loob ng bahay ko. Taampak ko, kuya? Ilan? Merong ex-housemate, no? 14 kayo na nandito sa loob ng bahay ko ngayon. Ibig sabihin, may 2 pang tao. At ang 2 taong ito ay 4 na araw nang itinatago ng mga boys. Grabe sila! Uy! Kaya pala ayaw nila kami papasukin sa boys' bedroom. Yung itinatago nilang mga boys, ito ang inyong weekly task. Pag malaman ba ng mga girls, talo na? Hahayaan ko ang mga boys na sila ang magsabi sa'yo. Okay, kuya. Agad namang pinatawag ni Kuya ang weekly task leaders sa sina River at Will sa confession room. Nasa puntong ito, alam na rin ni Shuvi ang inyong secret weekly task.
Paano niyo nalaman? Nangangahulugan, katulong niyo na si Shuvi sa pagtago Parang hindi sila masaya. sa dalawang taong ito. Ako thankful ako, kuya, kasi syempre may extra help kami ngayon. Sobrang magiging malaking help po itong si Shuvi sa amin. Matapos malaman ng secret weekly task, si Shuvi ipinuslit ng boys para makapasok sa boys' bedroom. Guys. Kato, kasama na natin. Kakama. Ano? Mamaya tayo. Mamaya tayo. Kampi ka namin, Tia. Maya-maya pa, ang naghihinalang girls ay nagpaplanong hulihin na ang boys. Pero lingid sa kanila ay alam na ni Shuvi ang katotohanan. May tinatago sila. Parang yan yung kailangan natin gawin. Malaman kung ano ito. Ano yun. That's for sure, alam na hindi nila nahalata na tinitignan natin, nalalaman natin. Oh my gosh. So tama kayo? Pero ilang araw na din naman nila tayong napapansin na Snoopy sa kanila eh. Like, Snoopy naman talaga tayo. So, pero baka kasi guys, task din nila. Parang Hindi, yun nga. Pwede kaya tayo mag-turn blind eye to it or no? That's the same thing I said. Pero like, aren't we doing that na? Tumatang sa ganyan. Kung alam na nila, edi persahan na. Kung pipilit nila yung sarili nila, i-ano na natin yung mga pintuan talaga. Ang task leaders tinipon na ang boys sa kwarto para pagplanuhan ang nagbabadyang pag-atake ng girls. Alam nyo, maganda, magdagdag tayo ng dalawa doon. Tapos yung next, yung robe, gamitin na lang talaga yung lock yan dyan. So, kunyari, tinatry na nabuksan kayo, diretso tago kayo. Ganon. Habang ang girls sa garden, I think that's for us to try. Like, tingnan natin kung pipigilan nila tayo or what. Okay, you wanna try? Ngayon na. Yeah, kasi if they're gonna stop us, that means bawal. Okay. But if they're gonna allow us. Yun nga, exactly. I feel like this is like Clash of Clans or something. Sneer? Meron Disney. hanggang sa nagsimula ng magpumilit makapasok ang girls. Sneer, yeah? Sige na. Dani, tika muna! Yung isa muna! Yung paa ko, yung paa. Ay! Sinsilip talaga. Ano yan? Bakla, nagbibihis yung tao, bakla! Sobrang grabe talaga yung pag-guard nila, kuya. So, mas nakikurious ako, kuya, kung ano talaga yun. Naipit ako legit. Aligaga talaga ako dun sa loob. Inuuga-uga na po nila yung pintuan. Feeling ko talaga nagka-zombie apocalypse na yung atake. Saan si River? Wait. Asan? Wag. Nangyari dyan? Ba't nakalock? Ano meron? Ba't pumapasok? Ganyan pala sila magbihis. Kung nadepensahan ng boys ang kanilang glass door, ang girls ay main door naman ang sinalakay. Spray lang ng perfume. Sneer, pa-spray ako ng pabango. Kuya, pa-open po boys room. Bakit nga kasi kayo nandyan? Oo nga. Lagi naman kami minsan tumatambay dito. Wala naman kayong pakialam. Minsan talaga sila. Naglag na kami. Ba't ngayon sobrang guards up kayo? Sino tinatawag mo dyan? Bakit gusto niyo pumasok? Nakaka-curious din. Bakit kayo gusto pumasok? Nakaka-curious din. Hoy! Ba't si Fred? Uy, nakaubad ako. Naka-boxers ako. Respeto naman, oh. Ano mo naman tinanggal? Hayang bra mo, hayang panty mo, hayang panty mo. May nakatulak. Wag mo akong materi-teri! Doon po talaga namin na-realize, kuya, na mukhang sobrang laki nga ng katumbas ng tinatago nila doon. Baka nga meron pong ex-housemate ang nandun sa loob ng kwarto nila. Ako na-stress, buti na lang talaga hindi sila nakapasok.
ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, nitong linggo, lingid sa kaalaman ng mga girl housemates, ay sinimulan ng boys ang kanilang weekly task, kung saan kailangang magtago ng boys ng 2 bagay mula sa girls sa loob ng 1 linggo. At ang bawat isang bagay na maitago nila ng tagumpay ay katumbas ng 50% ng inyong kabuuang budget. Nais kong ipaalam sa inyo na ang itinago ng boys ay 2 tao. At kagabi, nalaman na ng isa sa inyong mga girls ang tungkol sa sikretong ito. At ang housemate na yun ay si Shuvi. Mr. White. Mr. White. At kanina rin, isa-isa kong tinanong ang mga girls, maliban kay Shuvi, kung ano sa palagay nila ang itinatago ng mga boys. Sure ako, kuya, na may ibang tao. Bukod sa 6 boys, na kailangan nilang alagaan, iasikaso na hindi namin girls malalaman. Feel po namin si Charlie, kuya. Nung nag-blindfold game, certain po ako, kuya, and 100% sure po ako, may babae po ako nakapa. Dinescribe po ni Cyril kung ano yung features. So that's very, very Charlie. Feeling ko talaga si Charlie, kuya, kasi may gabi na nakapasok kami ni AZ, nakasilip kami. Di ba sa blanket, ganyan. Nagtip ng ganun na sa bumalik. At base sa kanilang mga sagot, ay may nakahula ng tama sa isa sa mga taong itinago nila. Ibig sabihin, isa lang ang matagumpay nilang naitago. At dahil dyan, nakuha ninyo ang 50% ng inyong weekly budget. Mixed emotions ako kasi as a task leader, syempre we wanted to get that 100%. Personally, happy na po ako talaga na kahit pa paano nakuha po namin yung 50%, at least may food pa rin po talaga. Kaugnay niyan, ang 2 bagay na itinago ng boys ay maaari nang lumabas ngayon mula sa boys' bedroom. lang yung nakuha namin for the budget, pero panalo na po kami sa mga tao na bumalik po, kuya. Housemates, nais ko ring ipaalam sa inyo na hindi lang sila ngayong linggo mananatili sa bahay ko dahil sina Charlie at Ralph ay ganap ng official housemates muli. Sobrang pasabog ka, kuya, talaga. Ito yung plot twist! Tuwang-tuwa po talaga. They deserve the spot talaga. They really deserve it. We're back. We're totally back na po. This is like day one. I'm excited for the task to come. I could just let go, enjoy, be as happy as I could be. But now that everyone's together, it's so much better. More the merrier talaga, kuya. Sa wakas ay nalaman na nga ng housemates ang pagbabalik ni na Ralph at Charlie. Pero ano nga kaya ang magiging reaction nila kapag nalaman nila na isa sa kanila ang nanalo pa sa katatapos lang na first Big Intensity Challenge? Grabe yung mga plot twist sa loob ng bahay. Yes, and wait, hindi lang yan. There is more. Balik na naman ang tensyon dahil magaganap na agad-agad ang ikalawang Big Intensity Challenge para makuha ang natitirang napaka-espesyal na mga medalya. At muli ha, ang mga medalyang ito ang
powerful. Ito ang magbibigay karapatan sa kanila na makapili ng final duo sa takdang panahon. At hindi lang yan, ito din ang magliligtas sa kanila mula sa nominasyon ngayong linggo. Grabe guys! 4 na housemates lang ang makakakuha ng medalyang ito. 2 kapuso at 2 kapamilya. Ibig sabihin, ang matitirang 10 housemates ang magiging nominado sa linggong ito. 5 kapuso at 5 kapamilya. Grabe talaga! Mula sa 10 ito, manggagaling ang 2 lalabas sa susunod na linggo. 1 kapuso at 1 kapamilya housemate na makakuha ng pinakamababang boto mula sa taong bayan. Ibig sabihin, tulad na lang ng ating Big Intensity Challenges, individual ang labanan ng mga nominado at individual din ang pagboto ng taong bayan sa kanila. Individual! Yes! Grabe ang twist sa Duo Challenge ni Kuya. Kaya nyo pa ba ang mga pagganap? Eto na, Gabi, wag na nating patagalin pa. Magsisimula na ang pagharap nila sa second Big Intensity Challenge. Narito. Tinipon ni Kuya ang housemates para sa mga anunsyo. Nitong linggo ay naganap na ang inyong unang Big Intensity Challenge. Sa hamong ito, 1 kapuso at 1 kapamilya housemate ang nagwagi. Sa puntong ito, makikilala ninyo ang 2 housemates na ito. Ang kapuso housemate na nagwagi ay ikaw. Congratulations, Shuvi! Finally, masasabi ko na. Dalawa, te. Try mo 2. Ano po, kuya? Ngayon naman, ang kapamilya housemate na nagwagi sa inyong unang Big Intensity Challenge ay ikaw, Ralph. Congratulations! Ligtas ka na sa darating na nominasyon. May karapatan ka ng magkaroon ng final duo sa takdang panahon. Ngayon, housemates, nais ko namang ipagbigay alam sa inyo na ngayong araw ay magaganap na ang inyong ikalawang Big Intensity Challenge. Dito, 1 kapamilya housemate at 1 kapuso housemate ang magwawagi at maliligtas sa nominasyon at magkakaroon ng karapatang makapili ng kanyang final duo gaya ni na Shuvi at Ralph. Samantala, may mabigat na palit para sa lahat ng hindi magtatagumpay sa ikalawang Big Intensity Challenge. Dahil sa darating na linggo, silang lahat ay mapapabilang sa listahan ng nominado. Oh my! Housemates, paghandaan nyo na ito. Ilang sandali pa, lumabas na ang kapuso housemates na unang maglalaban-laban para sa ikalawang hamon. Kuya, bawal ba? Housemates, magsisimula na ang inyong ikalawang Big Intensity Challenge. Para sa hamon na ito, bawat isang housemate ay may board na may tig 10 lobo at kinakailangan nilang madagdagan nito ng pinakamaraming lobo sa abot ng kanilang makakaya. At para magawa ito, magpapagulong sila ng bola papunta sa mga landing points na may corresponding number. At kung saang numero bumagsak ang bola, ang syaring bilang ng lobong madadagdag sa kanilang board. Nagbunatan na ang housemates para sa pagkakasunod-sunod nila ng pagpapagulong ng bola at may tig 3 tsansa sila para tumira at makaipon ng bilang ng lobo na madadagdag sa kanila. At isa-isa nang nagpagulong ng bola ang kapuso housemates.
nag-isip talaga ako ng way paano maging stable yung paggulong ko po ng bola. Let's go, Dos. What a mix. Oh. It's okay, girl. Pag nakashoot ka, madadagdagan yung bola mo. Hindi ako makashoot. Take over me, Lord God. Take over me, Lord God. Sa ikalawa nilang pagpapagulong ng bola, pare-parehong walang nadagdag na lobo sina Will, Dustin at Mika. Habang naka 1 point naman si Vince, 2 kay Charlie at 3 puntos muli para kay AZ. Para sa inyong panghuling chance. Thank you, Lord God. Take over me, Lord God. Take over me. Cover me with your mercy, Lord God. I feel your presence right now, Lord God. Take over me. This is all for you. Take over me right now, Lord God. Take over me right now, Lord God. Take over me. I trust in you, Lord God. I trust in you. Oh, that is at the mix. I trust in you. Go. I trust in you. It's okay, girl. It's okay. Matapos ang 3 pagsubok na ginawa ninyo, narito ang naging resulta nito. Pinakamaraming nadagdag na lobo si AZ na may 16 na lobo. Sina Vince at Charlie naman ay may tig 15 lobo, habang si Will ay may 14 na lobo. 13 balo naman kay Dustin, pero si Mika ay nabigong dagdagan ang kanyang 10 lobo. Matapos madagdagan ang inyong mga lobo, nais kong ipaalam sa inyo ang inyong tunay na challenge. At ito ay putukin ang lobo ng inyong mga katunggali. Wow! I'm not gonna do that. Papuputukin nyo ang mga lobo ng inyong mga kalaban hanggang sa isang housemate na lang ang matira na may lobo sa kanyang board. Ang housemate na ito ang magwawagi at maliligtas sa nominasyon at magkakaroon ng karapatang magkaroon ng final duo. Habang ang lahat ng mauubusan ng lobo ay magiging nominado. It's okay, guys. Challenge, eh. Mix. 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 Abangan bukas! Mas titindi ang emosyon ng housemates sa patuloy nilang pagharap sa second Big Intensity Challenge. Tatagalan ko po ng isang lobo. Go. It's okay, love. Come on. AZ, decision. Tanggalan ko po ng isang lobo po. Decision. At isang panibagong kapuso house guest ang bibisita sa bahay ni Kuya. Lahat ng yan dito lang sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay ng mga sikat. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition.